Tuwing tumitingala tayo sa langit sa gabi, hindi lang tayo basta tumitingin sa mga bituin. Sa halip, para na rin tayong sumisilip sa nakaraan. Ang liwanag mula sa malalayong bituin ay naglalakbay ng napakahabang panahon bago pa man makarating sa atin. Minsan thousands of years, minsan billions of years. Ibig sabihin, ang nakikita natin ngayon ay larawan na ng nakaraan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin eksakto at kumpleto ang nakikita natin. May dalawang malaking harang kasi na pumipigil sa atin na makita ang buong kwento ng universe. Ang una dito ay ang cosmic dust. Para itong makapal na ulap sa kalawakan na tinatakpan ng mga bagay na nasa likod nito. Kaya kahit gaano pa kalakas ang ordinaryong telescope, hindi nito kayang silipin ang nasa loob ng makapal na dust na yon. Pangalawa, ang expansion ng space mismo. Habang lumalawak ang universe, ang liwanag mula sa napakalalayong galaxy ay na-stretch. Dahil dito hindi na ito nakikita ng mata natin dahil lumilipat ito sa tinatawag na infrared light, isang uri ng liwanag na hindi visible sa ordinaryong paningin. Sa loob ng maraming siglo, ang dalawang hadlang na ito ang dahilan kung bakit nanatiling nakatago ang pinakalumang lihim ng universe. Hindi natin nakita ang pinakaunang galaxies, hindi natin nasaksihan kung paano nabuo ang mga unang bituin, hanggang sa dumating ang isang espesyal na araw. Noong Christmas Day 2021, may inilunsad ang sangkatauhan na magbabago sa lahat. Isang telescope na tinawag ng ilan na Golden Eye. Isang mata sa kalawakan na kayang mag-angat ng mga harang ng kosmos. Ito ang James Webb Space Telescope, isang proyekto na nagkakahalaga ng $10 billion at bunga ito ng pagtutulungan ng tatlong malalaking space agencies. Ito na ang pinaka-powerful na observatory na nagawa ng tao. Hindi ito ordinaryong telescope. Mayroon itong ultra-sensitive infrared detectors. Ibig sabihin, kaya nitong tumingin sa pamamagitan ng cosmic dust at kaya nitong makita kahit ang pinakamahinang liwanag mula sa pinakamalayong bahagi ng universe. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Mula nang maging operational ito noong July 2022, binago na nito ang paraan ng pagtingin natin sa kalawakan. Hindi lang ito nagpapadala ng magagandang larawan, kundi nakita na rin natin ang aurora sa Jupiter. Mas malinaw na rin nating nasilayan ng tinatawag na pillars of creation. Nakita na rin natin ang mga galactic collisions at mga shockwaves na dulot ng gravity. Pero ang tunay na misyon ng Webb ay mas malalim pa. Hanggang sa year 2025, nakatapos na ito ng more than 860 scientific programs. Nakalikom na rin ito ng halos 550 terabytes ng data. Para mas maintindihan mo kung gaano kalaki iyon, mas marami na itong nakolektang data kaysa sa naipon ng Hubble Space Telescope sa loob ng 35 years. At ang mga impormasyong ito ay nagpapakita ng isang universe na mas kakaiba at mas komplikado kaysa sa inaakala natin noon. Ang pangunahing layunin ng James Webb ay malinaw. Gamitin ang infrared vision nito para butasin ang mga ulap ng cosmic dust at makita ang pinakaunang bituin at galaxy na nabuo matapos ang simula ng universe. At mukhang maganda ang simula nito. May mga unang natuklasan na agad na hinahamon ang mga lumang modelo tungkol sa pag-evolve ng universe. May mga galaxy na mas malalaki at mas maaga ang pagkabuo kaysa sa inaasahan ng mga scientist. Para makasilip ng ganoon kalayo sa nakaraan, kailangang dumaan ang Webb sa napakalawak na espasyo. At habang ginagawa nito yon, may mga bagong tuklas din itong nadidiskubre kahit sa mas malapit na lugar. Mga bagay na hindi natin nakikita sa normal na wavelength ng liwanag. Dahil infrared ang gamit nito, may mga detalye itong nakikita na hindi kayang makita ng ordinaryong telescope. Kaya ngayon para tayong sasakay sa isang paglalakbay. Mula sa ating solar system, sa mga planetang pamilyar sa atin hanggang sa pinakaunang galaxies na nabuo sa simula ng panahon. At lahat ng yun makikita natin sa pamamagitan ng kahanga-hangang mata ng James Webb Space Telescope. Isang mata na hindi lang tumitingin sa kalawakan kundi bumabalik din sa pinakasimula ng kasaysayan ng universe mismo. Ngayon, ang una nating hintuan ay hindi malayo. Nasa sarili nating cosmic backyard, ang planetang Neptune. Karaniwan kapag iniisip natin ng Neptune, asul agad ang pumapasok sa isip. Parang maliwanag at makintab na asul na bola sa dulo ng solar system. Pero nang tingnan ito ng James Webb Space Telescope, ibang-iba ang itsura niya. Mas madilim, mas misteryoso. Parang may kakaibang glow. Bakit ganito? May methane sa atmosphere ng Neptune.
Ang methane na ito ay sumisipsip halos ng lahat ng infrared light mula sa araw. Ibig sabihin, kakaunti lang ang liwanag na bumabalik pabalik sa telescope. Kaya kapag infrared ang gamit, gaya ng kay Webb, lumalabas na madilim ang malaking bahagi ng planeta. Pero may magandang epekto ang pagiging madilim na ito. Dahil hindi masyadong maliwanag ang mismong planeta mas kita ang mga mahihinang detalye sa paligid nito. Kitang-kita ang mga dusty rings ng Neptune. Mas malinaw din ang mga high-altitude clouds nito. Sa katunayan, ito na ang pinakamalinaw na larawan ng Neptune na nakuha ng tao. Hindi lang maganda, marami ring bagong natuklasan. May mga ring arcs na dati hindi pa natin nakikita, ang nabilang muli. Kaya nalaman natin ang 14 na kilalang moons ng Neptune. At hindi pa tapos doon. Patuloy pa ring sinusuri ng mga scientist ang mga larawang ito para mas maintindihan ang misteryo ng ice giant na ito. Pero habang abala ang Webb sa Neptune, may isa pang bagay sa solar system na mas lalo nitong pinagtutuunan ng pansin. Isang bagay na hindi talaga dito ipinanganak. At ito ang 3I Atlas, ang bisitang galing sa ibang system. Noong August 6, 2025, ginamit ng James Webb ang near-infrared spectrograph nito para pag-aralan ng isang kakaibang comet na tinatawag na 3I/Atlas. Hindi ito ordinaryong comet. Ang pangunahing layunin ng Webb ay alamin ang composition nito. Ano ba talaga ang laman ng yelong ito? Ang resulta ay nakakagulat. Napakayaman ng comet na ito sa carbon dioxide at water vapor. Sa katunayan, isa ito sa may pinakamataas na rasyo na naobserbahan sa kahit anong comet. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ang comet na ito ay malamang na nabuo sa napakalamig na bahagi ng planetary disk ng ibang bituin. Isang lugar kung saan ang carbon dioxide ay kayang mag-freeze bilang yelo. Sa madaling salita, ang 3I/Atlas ay isang messenger mula sa ibang star system. At sa pag-aaral dito, napatunayan ng James Webb na ang mga pangunahing sangkap sa pagbuo ng mga planeta at maging ng buhay ay hindi lang sa atin umiiral. Posibleng pare-pareho ang basic ingredients sa buong galaxy. Ang mga chemical process na bumuo sa ating solar system ay maaaring universal. Higit pa sa ating solar system, hindi lang sa ating cosmic neighborhood kapaki-pakinabang ang James Webb. Isa rin ito sa pinakamahalagang kasangkapan sa paghahanap ng mga bagong mundo sa labas ng ating bituin. Ang tinatawag na exoplanets, mga planetang umiikot sa ibang bituin ay matagal nang hinahanap. Sa tulong ng missions gaya ng TESS o Transiting Exoplanet Survey Satellite at ng Hubble Space Telescope, nakadiskubre na tayo ng more than 6,000 exoplanets. Pero may limitasyon ang mga naunang telescope, kaya kailangan ng James Webb. Mas sensitibo ito. Mas malinaw ang infrared vision nito. Kaya nitong suriin hindi lang kung may planeta, kundi kung ano ang nasa atmosphere nito. At dito nagsimulang lumabas ang mga sorpresa. Napag-alaman na kahit ang pinakamalapit na bituin sa atin ay may mga lihim na hindi pa natin nalalaman. At habang patuloy na tumitingin ang Webb sa mas malalayong bahagi ng kalawakan, mas malinaw nating nakikita na ang universe ay mas kakaiba, mas komplikado at mas kahanga-hanga kaysa sa inaakala natin. Ang James Webb Space Telescope ay hindi lang kamera sa kalawakan. Isa itong time machine. Isang mata na kayang silipin ang nakaraan, tuklasin ang kasalukuyan, at posibleng magbigay liwanag sa tanong kung nag-iisa ba tayo sa napakalawak na universe. Ngayon tumungo naman tayo sa Alpha Centauri, ang pinakamalapit nating kapitbahay. Mahigit 4 light years lang ang layo mula sa atin ng Alpha Centauri system. Ito ang pinakamalapit na star system sa Earth. Hindi ito iisang bituin lang. 3 sila. May 2 sun-like stars na tinatawag na Alpha Centauri A at Alpha Centauri B. At may isa pang mas maliit na red dwarf star na kilala bilang Proxima Centauri. Sa loob ng maraming dekada, iniisip ng mga astronomer na posibleng may mga planetang umiikot sa 2 sun-like stars na ito. Pero may malaking problema. Napakaliwanag ng 2 bituin. Dahil magkalapit sila, nag-o-overlap ang liwanag nila. Parang 2 malakas na ilaw na sabay nakatutok sa kamera. Wala kang makikitang detalye sa paligid. Dahil dito, halos imposible noon na makita kung may planetang umiikot sa kanila. Hanggang sa dumating ang James Webb Space Telescope. Gamit ang mid-infrared instrument nito at isang special device na tinatawag na coronagraph na gawa ng Webb na harangan ang matinding liwanag ng mga bituin. Isipin mo na lang kapag nagmamaneho ka at masyadong maliwanag ang araw. Ginagamit mo ang visor ng kotse para takpan ang direktang sikat ng araw para makita mo ang daan. Ganito rin ang ginagawa ng coronagraph.
Hinaharangan nito ang liwanag ng bituin para makita ang mas mahihinang bagay sa paligid nito. Hindi ito madaling proseso. Kailangan ng napakaingat na image processing para alisin ang natitirang glare mula sa Alpha Centauri A at B. Pero matapos ang masusing pagsusuri, may isang napakahinang tuldok ng liwanag ang nakita ng instrumento na tinatawag na MIRI. At ang tuldok na iyon ay maaaring isang exoplanet. Sa katunayan, ito na ang pinakamalapit na exoplanet candidate na direktang na-imagine ng tao. Base sa datos, may matibay na ebidensya na maaaring may isang gas giant na halos kasing bigat ng Saturn na umiikot sa Alpha Centauri A. At mas nakakagulat pa, ayon sa orbital simulations, ang gas giant na ito ay umiikot sa elliptical path na dumadaan sa tinatawag na habitable zone ng bituin. Ang habitable zone ay ang distansya kung saan maaaring magkaroon ng tamang temperatura para sa tubig na manatiling likido. Totoo, ang gas giant mismo ay hindi malamang na may buhay tulad ng sa Earth. Pero ang presensya nito ay nagpapatunay na may nabuo talagang planetary system sa paligid ng pinakamalapit nating stellar neighbor. At kung may isang gas giant doon, posible ring may mas maliliit na planeta o mga moon na maaring mas angkop para sa buhay. Ngayon kung ang mga planeta at moon ay nabubuo sa iba't ibang bahagi ng universe at malaki ang posibilidad na ganoon nga, may susunod na tanong, paano sila nabubuo? At muli, dito papasok ang James Webb. Ngayon, lumayo pa tayo sa ating solar system. May dalawang sikat na lugar sa kalawakan, ang Cosmic Eclipse na bahagi ng Carina Nebula na nasa 7,600 light years ang layo at ang Pillars of Creation na nasa Eagle Nebula na mga 6,500 light years mula sa Earth. Marami na sa atin ang nakakita ng larawan ng Pillars of Creation dahil sa mga kuha ng Hubble Space Telescope. Makukulay at kahanga-hanga ang mga ito. Pero iba ang ipinakita ng James Webb. Hindi nito pinapalitan ng Hubble. Sa halip para silang magpartner. Kung si Hubble ay nakatingin sa visible light, si Webb naman ay nakatingin sa infrared. At dahil infrared ang gamit nito, kaya nitong tumagos sa makakapal na cosmic dust na hindi kayang pasukin ng visible light. Sa bagong larawan ng Pillars of Creation, gamit ang NIRCam ng Webb, lumitaw ang thousands na bituin na dati ay hindi natin nakikita. May mga newborn stars na dati ay nakatago sa loob ng madidilim na haligi ng alikabok. Makikita sila bilang mga maliwanag na pulang orb sa paligid ng mga pilar. Tinatayang ilang 100,000 years pa lang ang edad ng mga batang bituing ito. Ang pulang glow na nakikita natin ay mula sa energized hydrogen molecules. Nabubuo ito dahil sa plasma jets at shockwaves na lumalabas mula sa bagong bituin sa loob ng dust. Parang tumitibok ang tuktok ng haligi sa sobrang dami ng aktibidad. Ganito rin ang nakita sa Cosmic Eclipse. Sa tulong ng NIRCam, nakuha ng Webb ang mas malinaw at detalyadong larawan ng magulong istruktura ng gas sa gilid ng nebula. Mas malinaw nating nakita na ang mga ulap ng gas ay hinuhubog at unti-unting inuubos ng matinding radiation mula sa malalaking batang bituin sa itaas nila. Mas mahirap itong makita sa mga lumang larawan ng Hubble. Dahil sa kakayahan ng Webb na tumagos sa loob ng mga cosmic nursery na ito, mas naiintindihan na natin kung paano ipinapanganak ang mga bituin at planeta. Hindi na lang ito theory mula sa computer simulations. Ngayon may aktwal tayong ebidensya. Nakikita natin mismo ang proseso ng paglikha habang nangyayari ito sa loob ng napakalawak na kalawakan. Tignan mo kung paano ito nangyayari. Ang kapanganakan ng isang bituin ay magulo, puno ng pagsabog, puno ng enerhiya, at napakadramatic. Sa malayong bahagi ng Milky Way, sa isang rehiyon na tinatawag na Sharpless 2-284 na nasa mga 15,000 light years ang layo, may nakita ang James Webb na talagang kahanga-hanga. Isang napakalaking protostar. Ang protostar ay parang batang bituin, hindi pa ganap na bituin, pero nasa proseso na ng pagbuo. Ang isang ito ay tinatayang may bigat na 10 times ng mass ng ating sun. Pero hindi lang iyon ang nakakagulat. Ang napakalaking batang bituin na ito ay naglalabas ng napakalalakas na jet ng gas at radiation. Tinatawag itong bipolar outflow. Ganito ang nangyayari. Habang ang superheated gas ay hinihigo papasok sa core ng protostar, may bahagi rin nito na ibinubuga palabas ng sabay. Parang may humihigop at may nagbabalik sa parehong oras. Dahil sa malalakas na magnetic field sa paligid ng protostar, ang material na ito ay naitutulak palabas sa makikitid na jet na umaabot sa hundreds of kilometers per second ang bilis. Isipin mo yun, napakabilis, halos hindi masukat sa isip. At ang haba ng mga jet na ito, umaabot ng 8 light years.
Halos doble yon ng distansya mula sa ating sun papuntang Alpha Centauri system. Ang mga jet na ito ay parang birth announcement ng isang bagong bituin. Pero hindi ito tahimik na anunsyo. Para itong cosmic snowplow, tinutulak nito ang mga ulap ng gas sa paligid at bumubuo ng dalawang malalaking lobes sa magkabilang panig. Ang ganitong phenomenon ay tinatawag na Herbig-Haro object. Ito ay mga maliwanag na bahagi ng gas at alikabok na nabubuo kapag ang jet mula sa batang bituin ay bumabangga sa nakapaligid na material. Sa ngayon, more than 300 Herbig-Haro objects na ang naobserbahan. Pero ang nakita ng web dito ay kakaiba. Bihira ang ganitong kalaki at kalakas na jet. Mas lalo pang naging interesante ang hugis nito. Stable at halos symmetrical ang outflow. Ibig sabihin mukhang nabubuo ang bituin sa pamamagitan ng isang maayos na disk sa paligid nito. Ito ay mahalagang ebidensya para sa tinatawag na core accretion model. Isang teorya kung paano nabubuo ang malalaking bituin. Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit mahalaga ang discovery na ito. Ang protostar na ito ay nasa isang star cluster sa pinakadulo ng galaxy. Sa lugar na iyon napakababa ng tinatawag na metallicity. Kapag sinabi nating heavy elements sa astronomy, ang ibig sabihin ay lahat ng element na mas mabigat kaysa hydrogen at helium. Sa rehiyong ito, kakaunti ang ganoong element. Ibig sabihin ang environment doon ay halos katulad ng kondisyon ng early universe, noong panahon na halos hydrogen at helium lang ang mayroon. Sa pamamagitan ng infrared vision nito, binibigyan tayo ng James Webb ng mga mahalagang clue tungkol sa isang matagal ng misteryo. Paano nabuo ang pinakaunang malalaking bituin sa simula ng universe? Hindi lang pala simpleng pag-iilaw ang ginagawa ng Webb. Tinutulungan nitong sagutin ang tanong kung paano nagsimula ang lahat. Pero hindi lang ang pagsilang ng mga bituin ang misteryoso, kundi pati na ang pagbuo ng mga planeta ay isa ring palaisipan. Ngayon dumako naman tayo sa kung papaano nabubuo ang mga buwan. Kapag ang isang batang bituin ay nagsimulang maging stable, unti-unting kumakalma ang kaguluhan sa paligid nito. Ang mga natitirang alikabok at gas na umiikot ay nagsasama-sama at bumubuo ng tinatawag na protoplanetary disk. Ito ang lugar kung saan ipinapanganak ang mga planeta. Habang nabubuo ang malalaking planeta sa loob ng disk na ito, may nangyayaring mas espesyal pa. Ang ilang giant planets ay nagkakaroon ng sarili nilang maliit na disk sa paligid nila. Parang may sariling mini solar system. Isang malinaw na halimbawa nito ay makikita sa City Chubby system na nasa mga 625 light years ang layo. Ang batang exoplanet na ito ay napapalibutan ng tinatawag na circumplanetary disk, isang makapal na singsing ng material. Dito pinaniniwalaang nabubuo ang mga buwan. Ganito rin ang iniisip ng mga scientist na nangyari noon sa paligid ng Jupiter, kung saan nabuo ang mga buwan nito. Gamit ang MIRI instrument ng James Webb, unang beses nating nakuha ang direktang sukat ng chemical at physical properties ng ganitong uri ng disk. At ang natuklasan nila ay nakakagulat. Ang disk na ito ay mayaman sa carbon. Mayroon itong complex organic molecules tulad ng acetylene at benzene. Malaking breakthrough ito. Bakit? Dahil kabaligtaran ito ng disk na nakapaligid sa mismong bituin sa sistemang iyon. Sa paligid ng host star, nakakita ang mga researcher ng tubig pero halos walang carbon. Ibig sabihin magkaiba ang ingredients ng bituin at ng planetang umiikot dito. At ang sistemang ito ay bata pa. Mga 2 million years pa lamang ang edad. Sa ganitong murang edad, nakikita na natin ang malinaw na pagkakaiba sa chemical na komposisyon. Para itong time machine. Naikukumpara natin ang pagbuo ng mga buwan sa isang malayong sistema ngayon sa pagbuo ng ating sariling solar system more than 4 billion years ago. Sa madaling salita, abala ang universe sa paggawa ng mga bagong mundo. At ang James Webb ang nagbibigay sa atin ng front row seat para masaksihan ito. Nakita na natin kung paano ipinapanganak ang mga bituin. Nakita na rin natin kung paano nagsisimulang mabuo ang mga planeta at buwan. Pero ang mga kwentong ito ay hindi nangyayari ng hiwa-hiwalay. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malalaking istruktura, ang mga galaxy. Ngayon pumunta naman tayo sa puso ng cosmic creation. Noong 2024, tinutukan ng James Webb ang 19 na malalapit na spiral galaxies. At ang mga larawan, hindi lang scientific data, para silang obra maestra. Kung hindi iyon art, ano pa? Isa sa mga pinakakahanga-hanga ay ang NGC 628, kilala rin bilang Phantom Galaxy, na nasa mga 32 million light years ang layo. Ang view ng Webb dito ay kakaiba.
Ang kulay asul ay nagpapakita ng millions ng mas matatandang bituin na nakaipon sa core ng galaxy. Pero ang talagang agaw pansin ay ang pula at orange. Yun ang kumikinang na alikabok at gas, ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng bagong bituin. Para silang mga nagliliyab na highway na dumadaloy sa spiral arms ng galaxy. Ang mga matingkad na pulang bahagi ay mga bituing hindi pa ganap na nabubuo. Nakabalot pa sila sa makakapal na ulap ng alikabok. Mapapansin mo rin ang malalaking bilog o parang mga bula sa spiral arms. Ang mga ito ay higanting butas na ginawa ng shockwaves mula sa mga sinaunang bituin na sumabog bilang supernova. Sa pag-aaral ng paulit-ulit na pattern na ito sa 19 galaxies, mas naiintindihan ng mga scientist kung paano nabubuo, pinapanatili at ipinapamahagi ng mga galaxy ang materyales na kailangan para sa bituin, planeta at posibleng buhay. Pero kahit ganito karami ang impormasyon, kulang pa rin ang kwento. Kasi ang nakikita natin dito ay mga matatandang galaxy. Kung gusto talaga nating maintindihan ang simula ng lahat, kailangan nating bumalik pa. Mas malayo, mas luma, at panahon na para maglakbay patungo sa cosmic dawn. Mga 13.5 billion years ang nakalipas. Tignan na natin ang hangganan. Kahit gaano kalakas ang James Webb Space Telescope, may limit pa rin ang liwanag. Ang pinakaunang liwanag sa universe ay lumabas nung naging transparent ang space, ilang 100,000 years pagkatapos ng Big Bang. Lampas sa puntong iyon, hindi na kayang makita ng ordinaryong light. Pero may trick ang physics. Tinatawag itong gravitational lensing. Nangyayari ito kapag may napakabigat na galaxy cluster sa harap ng view ng Webb tulad ng RxJ 2129 na nasa mga 3.2 billion light years ang layo. Dahil sobrang bigat ng cluster na ito, nababaluktot nito ang space-time. Para itong cosmic magnifying glass. Binabaluktot at pinapalaki nito ang liwanag mula sa mas malalayong galaxy sa likod nito. Noong 2023, nakuhanan ng Webb ang isang malayong supernova explosion sa likod ng RxJ 2129. Pero hindi lang isang beses ito nakita. Nahati ang liwanag nito. Nagkaroon ng multiple images ng iisang event. Dahil ang liwanag mula sa bawat image ay dumaan sa bahagyang magkaibang ruta sa paligid ng cluster, nagkaroon ng time delay, para bang may echo sa oras. Sa pagsusuri ng pagitan ng oras ng bawat image, nasusukat ng mga astronomer ang napakalalaking distansya sa universe ng mas eksakto. Napakahalaga ng data na ito para ma-refine ang tinatawag na Hubble constant, ang sukatan ng bilis ng paglawak ng universe. May mga debate tungkol sa tamang value nito sa mga nakaraang taon. Pero baka sa tulong ng James Webb at mga ganitong observation, mas mapalapit tayo sa tamang sagot. At habang papalapit tayo sa hangganan ng nakikita, mas lalo nating naintindihan. Hindi lang ito tungkol sa magagandang larawan. Ito ay tungkol sa pag-alam kung paano nagsimula ang lahat at kung saan patungo ang buong kosmos. Ngayon narito na tayo sa JADES GSZ 140, ang pinakadulo ng nakikita natin. At ngayon, narating na natin ang halos pinakadulo ng observable universe. Parang bumalik tayo sa pinakaunang umaga ng panahon. Dito ginamit ng James Webb ang NIRCam at NIRSPEC instruments bilang bahagi ng JADE survey para itulak ang observation hanggang sa pinakalimit nito. Pero hindi ito madali. May malaking problema kapag tumitingin tayo sa pinakaunang mga galaxy. Tinatawag itong cosmological redshift. Ano ibig sabihin nito? Habang lumalawak ang universe, humahaba rin ang wavelength ng liwanag na naglalakbay sa napakalayong distansya. Ang dating visible light ay naaabot hanggang sa maging infrared. At yun mismo ang klase ng liwanag na kayang makita ng James Webb. Dahil dito natuklasan ng Webb ang mga galaxy na mas maaga pang umiral at mas maliwanag kaysa sa inaasahan ng mga scientists. At may isang galaxy na talagang namukod tangi. Kinumpirma ng NIRSPEC instrument na ang redshift nito ay 14.32. Ang galaxy na ito ay tinawag na JADES GSZ 140. Ang nakikita natin dito ay itsura nito noong 300 million years pa lang ang lumipas pagkatapos ng Big Bang. Ibig sabihin, isa ito sa pinakaunang kilalang galaxy sa buong universe. May mas naunang natuklasan na tinatawag na MAMZ-14 na nakita rin ng James Webb noong May 2025. At tinatayang 10 million years na mas matanda pa. Ayon sa kasalukuyang model ng cosmology na tinatawag na Lambda Cold Dark Matter Model, ang mga galaxy sa panahong ito na kilala bilang cosmic dawn
Dapat ay maliit, mahina ang liwanag at nagsisimula pa lang bumuo ng kanilang pinakaunang simpleng mga bituin. Pero kabaligtaran ang nakita, ang Jade's GSZ-14-0 ay parang masyadong mature para sa edad nito. Masyadong malaki, masyadong maliwanag. Kung 300 million years pa lang ang lumipas pagkatapos ng Big Bang, paano ito lumaki ng ganito kabilis? Para mabuo ang isang galaxy na ganito kalaki sa maikling panahon, ibig sabihin mas mabilis at mas efficient ang pagbuo ng mga bituin noon kaysa sa pinapayagan ng kasalukuyang mga model. Dahil dito napipilitan ang mga astronomer na pag-isipan kung kailangan bang baguhin ang pundasyon ng modern cosmology. May isang posibleng paliwanag. Isang ideya na unang iminungkahi noong 2007 ni Catherine Fries, Paulo Gundolo at Douglas Pollar. Ito ang konsepto ng dark stars. Ayon sa teoryang ito, ang pinakaunang mga bituin ay hindi pinapagana ng nuclear fusion tulad ng ating araw. Sa halip, maaaring pinapagana sila ng annihilation ng dark matter particles sa loob ng kanilang core. Kung totoo ito, ang mga dark stars ay maaaring maging napakalaki, milyong beses ang bigat kumpara sa ating sun. Mas malamig sila kumpara sa normal na bituin pero mas matagal ang buhay. At higit sa lahat naglalabas sila ng infrared light, ang eksaktong klase ng liwanag na kayang makita ng James Webb. Posible kaya na ang nakikita natin sa malayong galaxy na ito ay bakas ng dark stars? Kung ganoon, konektado ang pinakamalalayong observation natin sa isa sa pinakamisteryosong bahagi ng universe, ang dark matter. Sa madaling salita, hindi lang basta nagpadala ng magagandang larawan ng James Webb Space Telescope. Binago nito ang paraan ng pagtingin natin sa kosmos. Mas mayaman, mas komplikado, mas misteryoso kaysa sa naisip natin noon. At ang pinaka-exciting na parte, may mahigit 20 years pa itong pwedeng mag-operate. Ibig sabihin, marami pang sikreto ang universe na handang ibunyag. Ikaw, alin sa mga natuklasan ang pinaka-nakakagulat para sa'yo? Kung may pagkakataon kang pumili, ano ang gusto mong masilip ng James Webb sa susunod?